marami sa amin, ang ano is, we should learn from the lessons of 1984. So bahagi ng proseso ng pagtataas ng antas ng kamalayan ng ating mga kababayan ay yung makita nila sa sarili nilang mga mata kung paano tayong niloloko at paano tayong dinadaya ng isang taong gusto na nating tanggalin sa pwesto. No? At ang eleksyon ay isang pagkakataon upang ipakita yan. Partisipasyon ang pinili ng iba pang grupong anti-Marcos at malinaw na nakuha nila ang damdamin ng sambayanan. 1,000,000 Pilipino ang pumirma sa petisyong inilibot ng publisher na si Chino Roces. Hiniling ng petisyon na tumakbo sa pagkapangulo si Cory Aquino. Nobody has come up to me and told me just what the latest count is. Sa kabila ng kanyang mga agam-agam, I hereby tinanggap ni Cory Aquino ang hamon. Si Doy Laurel ang pambato sa pagkapangulo ng Unido, ang partido ng tradisyonal na oposisyon. Both under the banner of Unido, pumayag siyang maging kandidato para vice-presidente sa tiket ni Cory. Ang kanilang kalaban, ang mga kandidato ng kilusang bagong lipunan, sina Marcos at Arturo Tolentino. Puspusan ang ginawang pangangampanya ng oposisyon at mainit ang pagtanggap ng bayan. Sa panahong ito, nagkatotoo ang isang pangamba ng mga boykotista. Kahit may international observers sa snap election, kabilang pa ang ilang matataas na opisyal ng Estados Unidos na mayani pa rin ang dahas at dayaan. Di ilang nangangampanya para sa tiket na Aquino Laurel ang pinatay. Isa na rito ang dating gobernador ng Antique, si Evelio Javier. Pero minsan pa, ang dahas at dayaan, sa halip na maghasik ng takot, ay lalong nagpagalit sa sambayanan. Nang bilangin ng boto, sa quick count ng non-frail ay nangunguna ang oposisyon. Pero sa opisyal na bilang ng COMELEC, panalo ang tiket na Marcos Tolentino. Ang garapalang pandaraya ay hindi masikmura ng mismong computer operators sa opisyal na COMELEC Tabulation Center. Nag-walkout sila bilang protesta. Sa batasang pambansa, nag-walkout din ang mga diputado ng oposisyon nang iproklama sina Marcos at Tolentino. Sa isang pastoral letter, kinondena ng simbahang Katoliko ang resulta ng eleksyon. Wala ni isa mang gobyerno ng ibang bansa ang bumati kay Marcos o kumilala sa kanyang pagkakaproklama. Malinaw sa lahat na ang eleksyon ay isa na namang lutong makoy. Hindi ito nilunok ng sambayanan. What really pissed me off, if I may be allowed to use the word, is when I saw that they were medyo garapal na yung treatment doon sa eleksyon. Yung arrogance of power and kasi hoda kayo, maski na gawin namin dito pwede, eh masama na yun. We have come here to proclaim the determination of the Filipino people. Nang magpatawag ng rally si Cory Aquino, may 2 milyon ang humugos sa Luneta. Ang ipinangalan sa rally, Tagumpay ng Bayan. Inihudyat ng rally ang simula ng kampanya sa civil disobedience. I was telling people that, yes, let's continue with these rallies, but in all honesty, I could not tell them that, oh, sandali na lamang ito. In fact, one Japanese political officer had discussed 11 different kinds of scenario with me. And not one of the 11 pointed to an EDSA People Power revolt. So. Hindi akalain ang susunod na mga pangyayari. February 22, 1986, habang ikinakampanya ni Cory Aquino ang civil disobedience,
Sa isang emergency press conference ay gumawa ng dramatikong pahayag si Defense Minister Juan Ponce Enrile at si General Fidel Ramos. The mandate of the people does not belong to the present regime. I'm only appealing to the troops now to do what is right by the Constitution. Nagputa sina Enrile at Ramos sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Wala pang 500 ang kanilang mga tauhang militar. Kayang-kaya silang durugin ng puwersa ni Marcos at General Ver. I also must inform you that you are very vulnerable to artillery and tank attack. Sigurado kami, lalampasuhin kami. People power saved our skins. True enough. Kung wala nga ang people power, baka nilusob nga kami. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Noon naganap ang tinatawag na milagro ng EDSA. Ayaw ng mga kasama ko sa ATOM. Nagbutuhan pa kami sa board ng ATOM. Aba, the majority ayaw. Pero sabi niya, kung gusto mong tulungan, di tulungan mo. Sabi pa sa akin. Nakita ko naman si Jun Tanya ng Radio Veritas. Nagsasalita sa telepono. Sabi ko, nasa radyo ka ba? Doon ako unang-unang nanawagan. Kasunod nito, ibinroadcast din ng Radio Veritas ang panawagan ni Jaime Cardinal Sin. Minister Enrile and those with him have appealed for support. Those of you who wish to help should do so. Ready sila kasi dahil sa mga nasulat, lahat ng mga nilabas ng Mr. and Miss at saka yung ibang other tinatawag nilang mosquito press, dahil may kaalaman na sila, nung tinawag sila, ready na silang pumunta. Ang mahabang gabing iyon, ang simula ng 4 na kagilagilalas na araw sa kasaysayan ng bansa. Paisa-isa, pami-pamilya, pangkat-pangkat, dumating ang taong bayan. Mula February 22 hanggang February 25, ang agos ng tao ay naging alon, at ang alon ay naging alimpuyo, at ang alimpuyo ay naging daluyong. Hindi lamang sa EDSA nagpamalas ng lakas ang sambayanan. Sa iba't ibang dako ng Kamaynilaan, sa iba't ibang liwasan sa buong kapuluan, bumukalang marami pang EDSA. Sasabi nila ang nagrevolusyon lang ay yung taga Metro Manila, taga Luzon. Hindi po totoo yan. When we were in Crame, I received so many calls from Mindanao, from the Visayas, from my friends, telling me, mapapagod yung mga nandiyan dyan. Mag-charter kami ng boat dito, palitan namin sila sa EDSA. Subalit ang sentro ng paghihimagsik ay nasa bahagi ng EDSA na kinatatayuan ng 2 kampo militar. Doon, ipinagtanggol ng mga mamamayan ang sandatahang lakas na dapat ay siyang tagapagtanggol ng mamamayan. Wala silang dalang armas. At wala silang pananggalang kundi kapit-bisig, taas kamao, ang senyas ng laban at lakas ng loob. Ang lakas ng loob na likha ng paniniwalang ang ipinaglalaban nila ay makatarungan. Gusto mong umalis pero hindi ka pwedeng umalis kasi nakakahiya. Nakakahiya sa konsyensya mo, nakakahiya sa bayan, sa mga kasama mo. So, yung sinasabi nila na, ang tatapang nyo dahil nasa harap kayo ng mga tangke. Hindi totoo yung takot kami noon. Noon pa, nagkaroon nga ako ng wild idea na, ano kaya kausapin ko si Enrile at si Ramos? Na mag-tape ako ng boses ni Marcos na, I would like to tell everyone that I have resigned. Ano kaya epekto nun? Baka lalong dumami tao, mapabilis yung people power, no? I think Filipinos are crazy, no? Talagang, pero pag nandun ka na, you lose your, handa ka mamatay.
At kamangha-mangha, tumigil ang mga tangke ng diktador. Umatras ang mga hukbong inatasang dumurog sa mga rebelde. Isa-isang tumiwalag sa rehimeng Marcos at sumama sa mga rebelding militar ang mga unit ng Army, Air Force at Navy. Sa ika-4 na araw ng pag-aalsa sa EDSA, bahagang buntot na tumalilis sa Malacanang ang diktador at ang kanyang pamilya. Tagumpay ang EDSA Uprising, ang EDSA Revolution. Kauna-unahang people power revolution sa kasaysayan ng Pilipinas. Tagumpay ang walang sandatang lakas sambayanan.